We are social beings designed by God to have a meaningful relationship with others. Kaya no man is an island eh. We have a need for someone to love and share our lives with them. We have a need for someone to understand us, to know what we feel, and say to us, I care. We need someone to want and need us, someone to be intimate with. So kapag hindi natin nararanasan ito, we will be lonely. Dahil merong design si Lord sa atin to need each other. Ito po ang reason kung bakit ang hirap mag-social distance. Gusto lagi nating we are near to someone. Yung ating mga past preaching for 3 Sundays, which is overcoming loneliness, had been a help to many people. Ngayon, meron ako ipapakita sa inyong video. Ito ay video ni Pastora Lorna o Lucban, Quezon. Magte-testify siya. Let's watch. January 17, 2022 nang pumano po ang aking asawa sa edad na 41 years old. Almost 2 months pa lang po ang nakakaraan. Yung araw po ng kamatayan niya halos walang nang maiiyak sa pain at lungkot na naramdaman. Hanggang sa nailibing siya, hindi na po ako makaiyak. Dahil parang ubos na lahat ang luha na meron ako. Hanggang umuwi pa ako ng bahay, tinakasan ko na lang yung lungkot kasi sabi ko mas maraming nangangailangan sa akin. Habang dumarating po yung bawat araw, sineset ko yung mind ko na nasa gawain lang po ng church, nasa life grouping, o nasa masbati lang po si Pastor. Pero alam niyo po, pag-uwi ko po ng bahay, nung gagabi na, sobrang doon ko na-feel na wala na talaga siya. Nung una po talaga, ayaw ko pong daanan ng maging malungkot. Pilit ko pong tinatakasan. Ayaw ko pong sinasabi sa sarili ko na hindi uso sa'yo ang malungkot. Kasi masayahin ka. Sinasabi ko po sa sarili ko, hindi uso sa'yo ang malungkot dahil pastor ka. Hindi pala tama. At mas masakit po pala sa pakiramdam matakasan ng kalungkutan. Hanggang inuupuan ko po ang teaching ni Rev Ito with series The Overcoming Loneliness. Alam ko naman po yung gagawin ko para magtagumpay sa lungkot na meron ako. Pero nahirapan po ako magsimula. Hanggang sa narinig ko po yung word na acceptance. Hindi ko pala tinanggap sa sarili ko na pwede pala akong malungkot. Dahil nga po siniset ko at sinasabi ko sa sarili ko, kailangan kong maging malakas dahil pastor ako. Kailangan ko palang daanan yung season ng kalungkutan. Kaya after po ng kalungkutan na iyon, nagtiwala ako sa Diyos na may katapusan din ang lahat ng ito. Sabi nga po dun sa kanta, pag-iyak ay magtatagal sa magdamag, ngunit galak ay dumarating sa umaga. For God's glory po, sa tindi po ng biyaya ng Diyos, masasabi ko po, bawat araw ay nagiging mas mabuti ako, mas nagiging okay ako, mas nagiging fruitful ako sa lahat ng bagay. Hinayaan ko na mas maging malapit ang relasyon ko sa family ng asawa ko, na ngayon po kasama ko na sa church na sumasamba sa Diyos, sa JE1 Church family, at ang pamilya ko na hindi ako iniiwan. Ang JE1 Church na masasabi kong isang malaking pamilya na mayroon ako, at ang mga taong malalapit sa akin na nakinig sa bawat iyak at lungkot na meron ako. May isang nawala, pero ang daming ipinalit ng Diyos. Marami pa pong nag-message and I found out na people are lonely. Salamat sa Diyos dahil meron tayong kasama na hindi tayo kailanman iiwan. At siya yun, ano? The world is aching for intimacy. Ano bang intimacy? Dahil ang aking i-share sa inyo ngayon ay ang title, Intimacy.
Intimacy is the experience of really knowing and being known by another person. O sa Tagalog, ito yung karanasan na makilala mo at makilala ka ng ibang tao. Ginagamit natin ang salitang nagpapakita ng layo o ng agwat kapag dinidescribe natin ang karanasang ito, ang intimacy. Parang ganito, ang intimate friend ay close sa atin. Malalim ang pagkakilala sa bawat isa. Look at the words, close, malalim. It shows distance, di ba? Kung maputol ang intimacy, ang feel niya, malayo na siya doon. At hindi tayo kilala intimately, ang tawag natin, mababaw ang pagkakilala sa atin. We describe intimacy by the word that connotes distance or agwat. Pero ang intimacy ay hindi distance. Ito yung relasyon. Kaya pwedeng may katabi ka sa upuan ng feeling mo ang layo mo sa kanya. At maaari namang napaka-close ka sa taong nasa abroad na napakalayo naman sa iyo by distance. Ano ba ang nagpapa-close sa atin sa ibang tao? Ano talaga nagpapa-close sa atin? Maraming bagay ang nagpapa-close sa iba't ibang relasyon. Pero, by the way, I want to recognize the presence of the ballroomers. Welcome po. I'm very happy to see you, ano? Alam niyo yung mga ballroomers, they are a wonderful group. They love each other at they know each other. Ano? Kaya ako'y natutuwa kapag nakikita ko silang sama-sama. Nagpapakita ito ng friendship, ng intimacy. Pero pag-usapan natin, ano ba talaga nagpapa-close sa atin sa ibang tao? Maraming bagay, yes. Sa iba't ibang relasyon, maraming bagay ang nagpapa-close. Pero, ang common sa lahat ng relasyon na nagpapa-close ay ito, pagtitiwala. Trust. We cannot be intimate with a person we don't trust. Hindi tayo kailanman magiging close or intimate sa taong hindi natin pinagkakatiwalaan. Alam mo, once nabalitaan mong ichinichismis ka ng friend mo, ayaw mo nang mapalapit sa kanya. Hindi ka na para mag-open sa kanya ng iyong buhay. At kung sakaling magkita kayo, isang tanong, isang sagot yan. Kumusta ka na? Saan galing? Kung pwede lamang, wag na magsalita. Bakit? Kasi feeling mo, di ka na safe sa kanya. Ibig sabihin, nabawasan na ang tiwala mo sa kanya. Tiwala ang nagpapa-close o nagpapa-intimate sa lahat ng relasyon. Bottom line. Trust is at the heart of intimacy. Kapag pinagtitiwalaan mo sino man, hahayaan mo siyang mapalapit sa'yo. Isasama mo siya sa iyong buhay. Sama ka, kain tayo. That is living a life together. Isasama mo siya sa pag-uusap. Kahit sensitibong topic yan, parito ka, ako'y ariin marites, parinig ka. Isasama mo yan, kahit sensitibong topic yan. Bakit? Kasi you feel safe sa kanya. May trust ka. Kaya naman, intimate ka sa tao. Kapag intimate ka sa isang tao, ang dami niyo pinag-uusapan. Alam ba sabi ng John 15 verse 15? I no longer call you servants. Ito si Jesus ang nagsasalita. Because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Wow, sabi ni Jesus, di ko kayo tinatawag na alipin ha. Sa halip, ang tawag ko na sa inyo ay friends. At iniscribe niya ako, sinabi niya kung bakit. Because lahat na naririnig ko sa Ama, sinasabi ko sa inyo. Wow. Ang tindi ng intimacy nila. No holds barred dito. Kahit ano, sasabihin, bakit? Friends tayo eh. Ang kalapitan o kalayuan ng relasyon sa Diyos ay depende sa level ng pagtitiwala natin sa Kanya.
You will be close to God kung naniniwala kang He has a plan for you, and that plan is not to harm you but to bless you. Nakasulat sa Jeremiah. Kung naniniwala ka na kahit pangit ang nangyayari, sa tingin mo ha? Kasi lagi namang ganyan sa tingin mo. It does not really mean na pangit eh. Pangit lang sa tingin mo. Naniniwala ka na ang mga nangyayari kahit pangit sa tingin mo ay magtatagni-tagni sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Those are God's promises. Magtitiwala ka lang kung naniniwala ka na kahit hindi mo alam ay may ginagawang mabuti ang Diyos sa iyo dahil ang Diyos ay mabuti. Ganun yun kasi kung anong karakter ng Diyos, yun ang gagawin niya. Hindi pwedeng siya yung mabuti, tapos ang gagawin niya hindi mabuti. Hindi. Kaya lagi sinisigaw natin, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti. Why? Because yun ang nature niya. Yun ang gagawin niya. At kung naniniwala kang ganon, wow. Ang iyong relasyon sa Diyos ay intimate, malapit, kasi pinagtitiwalaan mo siya. Di yan nabubuo ang intimacy. Hindi ka magiging close sa sino man kahit sa Diyos. Kung ang tingin mo sa Kanya ay sinasaktan ka o parurusahan ka. Kaya naman, ang Diyos ay nagpapakilala sa atin. Psalms 103 verse 10 and 11. Hindi niya tayo pinakikitunguhan ayon sa ating mga kasalanan, ni ginantihan tayo ng ayon sa ating mga kasamaan. Verse 11, sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, ang kanyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa kanya ay gayon kadakila. Kaganda ka ng verses ng Bible, lalo na pag sa Tagalog. Ano? Psalms 103 verse 12, kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inalayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. Maraming mga tao takot sa Diyos eh. Alam niyo kung bakit? Kasi ang feeling nila, parurusahan sila. They have done something wrong. Kaya naman idinidiin ng Diyos, inilayo ko sa iyo ang iyong kasalanan, sinlayo ng kanluran sa silangan. I have shown this, I have illustrated this, ano? Pero uulitin ko kasi napakagandang illustration. Again, uulitin ko. Nasaan ang silangan? Nasaan ang silangan? May silangan, nasaan? Because may silangan is your silangan also. Nandoon, ano? Okay. Sure kayo, ha? Okay. Nasaan ako kung naroon na silangan? Nasa kanluran. O sige, nagkakasundo tayo. Ang sabi ng verse, kung gaanong layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. I will go to silangan, ha? Nasaan na silangan? Nagpunta na nga ako eh. Nasaan na silangan? Sige, pupuntahan ko ha. Kayo talaga. Nasaan na silangan? Sa palagay kaya ninyo, 1,000,000 taon, puntahan ko ang silangan, marating ko kaya? Ganon inilayo ng Diyos sa iyo ang iyong kasamaan. Kaya kung ang kinakatakot may parurusahan ka dahil sa kasalanan mong ginawa, ang sabi ng Diyos, hindi, dahil inilayo ko na yun sa iyo, na layong-layong hindi mo pwedeng maabot. Kung gaano kalayo ng silangan sa kanluran. Kaya naman, idinidin ito ng Diyos, nagpapakilala ang Diyos. Bakit? Para pagkatiwalaan mo siya, na hindi kanya sasaktan. Sa halip, ililigtas kanya, bibigyan kanya ng magandang buhay. You know what? Sa ating Christian life, itong maganda eh. Ang relasyon, yan ay nadidevelop. Habang nakikilala natin ang Diyos, napapalapit tayo sa Kanya. At God is revealing Himself in so many ways. Ang unang pagkakilala ko sa Diyos talaga is my Father. Lumalapit ako sa Diyos, Ama, bilang anak. Usually lamang, hindi ito perfect na lapit kasi sometimes nare-relate mo si Father God sa earthly father mo.
Kaya pag takot ka sa tatay mo, takot ka rin kay Diyos, kay Father God. Kaya kung ikaw naman kayo ng tatay mo, body-body rin ang tingin mo kay God. Ano? Pero, enough to say, in-approach ko si Father God as my Father. May mataas na paggalang sa Ama. Nakuha ko rin kasi, mataas ang galang ko sa earthly father ko Kaya walang problema yon. Mataas ang galang ko kay Father God. Pero hindi ko nabigyan ng pansin na ang aking Diyos ay hindi lang isang Ama. Isa rin siyang kaibigan. Kami nag-uusap ni Brother Edwin long time ago, kung natatanda mo, Brother Edwin sabi ko, I always, ang first, pag nag-approach ako kay God, I approach Him as my Father. And then, first time ko narinig, ang sabi ni Brother Edwin, ina-approach daw niya si Lord as a friend. Parang mas reveal sa kanya yon. Pumunta sa isip ko yon. Ano bang ibig sabihin noon? Ganon pala yon. God is revealing Himself to you sa iba't ibang phase o episode ng buhay mo. Hindi ko nabigyan ng pansin na si Father God isa ring kaibigan. Hindi lang siya Ama. Alam ko ang power ng words. Lagi ko tinuturo sa inyo yan. Sabi ko, mag-ingat kayo sa inyong salita dahil ang salita ay nagaganap. Mayroong pangako ang Diyos na nakasulat sa aklat ng Numbers na kung anong marinig ng Diyos sa pinag-uusapan ninyo ay gagawin ng Diyos. I have told you na the life and death is in the power of the tongue. Lagi ko sinasabi sa inyo, mag-ingat kayo sa inyong mga salita, ha? Because you are prophesying unto yourself. Kung ano nangyayari sa inyo, yan ay bunga ng mga sinabi ninyo tungkol sa inyong sarili long time ago. Kaya bago ako magsimula, o bago ako magpatuloy, uulitin ko, kumusta kayo? Labo-labo na naman. Ating ayusin dali. Pabuti ng pabuti. Payos ng payos. Ano kasunod natin doon? Paganda ng paganda, ano? Ang lalaki, papugi ng papugi. Tapos, payaman ng payaman. O yun munang apat na yon. Kumusta kayo? O dagdagan natin. Anong ating susunod? Kumusta kayo? Pabanal ng pabanal. Parang namang ayaw nyo sabihin Parang natigil na kayo doon sa payaman ng payaman ulit natin, isasama na natin yung pabanal ng pabanal, ha? Kumusta kayo? Palapakan natin ang Panginoon. Dahil ako'y lagi nagtuturo ng power of words. Kahit sa pakikipag-usap ko kay God, kay Father God, guarded ako. Maingat. Hindi ko para sabihin ang nararamdaman ko. Ang sasabihin ko ay ang gusto kong maganap. Tinuturo ko yun because I walk by faith and not by sight. The problem is this. I forgot that I am not only a son, but also a friend of God. Hindi lang ako anak, ako'y kaibigan. Kaya natuto ako makitungo sa Diyos bilang isang kaibigan. Paano po yun? Nakikipag-usap ako kay Jesus at sinasabi ko ang mga bagay na hindi na ako guarded as before. Na kahit may masabi akong mali sa Kanya, something na galing sa emosyon. Alam naman niyo yung mga words galing sa emosyon? Hindi yan napapag-isipan? Diga. Kahit may masabi ako kay Jesus na pabigla-bigla, hindi ko na alam kung tama ka, nasabi ko galing sa emosyon, bagay na hindi napag-isipang mabuti, ay ako'y na-relax. Bakit? Kasi friends kami. Hindi napapansin pag talaga kayo intimate with someone as a friend, walang problema, sasabihin ninyo laman ng puso ninyo. Bakit? Safe kayo sa Kanya Alam mong hindi Kanya ibabagsak Alam mong kahit mali-mali ang sabihin mo, hanggang doon lang yun And then, I started approaching God as a friend. Kasi, I realized, I am a friend of God at secure ako sa friendship na yon.
Nung una, kahit kay Lord, hindi ko para sabihin na may tampo ako kung kanino man. Yes, ang pastor po'y nagtatampo din. Lalo't gutom. Kasi, hindi ko para sabihin yon. Bakit? Kumikilos akong matured Christian. Alam naman yung mga matured Christian di ba? Pinapatawad ang mga nagkakasala sa Kanya. At minsan kumikilos ako bilang pastor. Alam naman yung mga pastor, iniibig ang mga kaaway. Radikal ang pag-ibig. I forgot na ang kausap ko'y kaibigan. I forgot na I can be me, na may emosyong dala at may damdaming dala, and can talk with a friend. I forgot that. And you know what? It set me free. Alam mo, minsan ang problema sa intimacy, yung meron kang pinoproject na image, hindi ka talaga maging vulnerable. Gusto mong ipakita na you are someone, somebody, because you're thinking you will not be accepted kung hindi ka magiging ganon. No. Pag ang kasama mo yung friend, you can be who you are. Kung talagang intimate friend yan, you can be who you are. At secured ka sa friendship na yon. Ganon din sa Diyos. If you will accept His friendship, you can be secured. Na safe ka sa Kanya. Are you there? We're talking about intimacy here. Nalimutan ko noon, when I was approaching God just as my Father, nalimutan ko na I don't have to be at my best always because I am talking to a friend. Pwedeng maglabas ng damdamin and I am safe with Him because I have a friend in Jesus. Kaya pag may anumang nagbibigay ng duda sa iyo sa pagtitiwala mo kay Lord, ito'y maglalayo sa inyong relasyon. Kaya kung meron diyang duda, abay makipag-usap ka sa kaibigan mo. Jesus, ba't ka naman nagkagayon? He's a friend. Bring it up to Him. At huwag kang mag-alala. Hindi siya galit at hindi siya magagalit. Kaibigan pagtiwalaan mo ang Diyos bilang isang mabuting kaibigan. We want to experience intimacy with God. Psalms 73 verse 28. But as for me, it is good to be near God. Di ba? Sabi ng psalmist, ay, para sa akin, mabuting ako'y malapit sa Diyos. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds. Now, ganito yon. Pero hindi ka nagsisimulang close agad kay God. Not yet. Just like any relationships, ito'y nabubuo. Sa anong paraan? Sa constant na pagsasama or fellowship. Ito pong mga ballroomers, I know them kasi nagsasayaw sila doon sa likodan namin They are so close to one another. They know each other. Alam nila pag ang dadating mga taga-Lubo, dadating taga San Juan ga. Kilala ko ng grupo, mga taga... They're so close. Bakit? Lagi silang nagkikita. Relationship ay nabubuo kapag laging nagsasama-sama. Ganon din ang relasyon sa Diyos. Hindi agad yan biglang close kayo. Kaya yung iba nawiwirduhan kapag yung atan ko sa church. Bakit? Kasi ang bait-bait ni Lord talaga. Ano ko pinagsasabi nito? Parang nawiwirduhan yung iba. Hindi niya alam. Hindi nakadevelop yan ng relasyon sa Panginoon. Meron silang pinagsamahan ng Diyos. Kaya yung iba nawiwirduhan. Ano kang pinagsasabi nito? Kaya yung iba hindi mapigilan ng sarili pag kami natatanggap na blessing. Hallelujah, praise the Lord! Kaya natatawagan tayong hallelujah, praise the Lord. Yan na naman si hallelujah, praise the Lord. Pero hindi nila naunawan, it's because ang relationship ay nagiging close. Look at this. Being a part of God's family will happen immediately. Bigla yan. Pag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas, there and then, anak ka ng Diyos. There and then, tagalangit ka. Tanggapin mo lamang ng totoo sa iyong puso na yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus, na pagbabayad ng kasalanan, ay ginawa niya para sa iyo. At tatanggapin mo, Lord, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Gawin mo yon, there and then, ikaw ay member ng pamilya ng Diyos. But, intimacy takes time.
bibigay maraming karanasan, yung closeness na yan. It will happen only when deep fellowship happens. When we start to live life together with Jesus and the trust develops. Yes, we want to experience intimacy with God. Pero hinanap natin ito sa maling paraan. We sought intimacy in ways that don't produce it. Hinanap natin yung kalapitan sa Diyos sa paraang hindi naman makakapagbigay noon. Paano? Dalawa eh. Una, ang closeness, intimacy kay God ay hindi makukuha sa pagdami ng nalalaman. Kahit pa kayo magbasa ng Bible, mag-Bible study tayo sa inyo araw-araw, accumulation of knowledge will not bring intimacy. Ngayon, available ang biblical knowledge. Nasa internet, the books are everywhere. Alam mo ba nung una, hindi kayo pinapayagang magbasa ng Bible. Inilalayo sa inyo salita ng Diyos. Pero ngayon, available yan. Praise God, we're living in a democratic country, a free country. Kaya ayun ang ating pinaglalaban, iniingatan natin ang ating bansa ay manatiling free. Pero ito kahit marami ang Bible dyan, marami salita ng Diyos, kakaunti pa rin ang mga Enochs. Pastor, ano ba yung Enochs? Si Enoch kasi, Genesis 5:23, lived 365 years. Sa 365 years na yon, si Enoch, Genesis 5:24, walking in close fellowship with God. Then one day he disappeared because God took him. 300 taon na lumakad, na malapit ang relasyon sa Diyos, na sa sobrang lapit, hindi na hinayaan ng Diyos na mamatay, kinuha na. Ganong kalapit. Sa dami ng knowledge, bakit walang intimacy? Because knowledge ay hindi ka pareho ng tiwala. Kahit panong daming alam mo sa Bible at hindi ka pa rin nagtitiwala sa Diyos, na siya'y mabuti, na lahat na nangyayari sa iyo, pagtatagni-tagni ng Diyos ay kabubuti mo, na kahit hindi mo nakikita, ang Diyos ay may ginagawang mabuti sa iyo, na magandang plano ng Diyos sa iyo. Kapag hindi ka nagtitiwala sa Panginoon in that level, ay kahit panong daming alam mo verses. Kaya sabi ng 1 Corinthians 8 verse 1, we know that we all possess knowledge, but knowledge pops up while love builds up. Yun. Ang nangyayari, nung dumami ang alam, yumabang lang. Sa halip na mabuo ang tiwala, ay gusto na lagi ay makipagdebate. Padamihan ng alam sa Bible. Ay, nako. Ano pa? Ano pa yung mga maling pinagkunan natin ng kalapitan ng akala natin mapapalapit tayo sa Diyos? Ang kalapitan na hindi makukuha sa pagpapaganda ng kapaligiran. Anong ibig sabihin? Meron kasing thinking ang ibang Kristiyano, na pag maganda ang sound system, maganda ang ilaw, tama ang blending ng mga boses, tama ang tugtugan, ay mararanasan mo na ang kalapitan ng Diyos. Ang hinahabol na kalapitan ay hinahabol sa pamamagitan ng, maybe yung iba hindi familiar dito sa word na sasabihin ko, yung mga high liturgical environments. Ano ito? Yung bang mga pagsamba na may mga banner, patutugtugin ang shofar. Alam niyo shofar? O yun sungay tayo ng sheep na yun hihipan, sa hirap daw hipa noon. Bago tumunog, pag tumunog naman, nakakapangilabot. Paragang may mystery. Talagang gusto nilang mag-project ng something divine. To inspire the people to experience the divine. Yung dating na nakakakilabot. Ewan ko, baka hindi pa kayo naka-experience noon. Pero some churches do that. Okay? Ang iba naman, they chase revivals. Ano naman ang revivals? Ito naman yung puspusan. Ang iniisip nila ay pag lumapit sila sa kapangyarihan, lalapit sila sa Panginoon o lalapit ang relasyon. Kaya pumunta sila sa lugar na kung saan merong healing.
healing crusade, deliverance crusade. Ang kanilang feeling, o kaya sa puspusan, na kapag natikman namin ang kapangyarihan, matitikman namin ang malapit na relasyon. Okay. All these things that I have said are not wrong. But if you will think na makukuha mo ditong intimacy, then you are wrong. Ang maranasan ng presensya ng Diyos ay hindi patunay ng kalapitan sa Diyos. Yung bang ikaw, taas ng balahibo, naramdaman ko pa. No. Hindi pa yan ang patunay na malapit sa Diyos. Ang pagtitiwala mo sa Kanya, ang bubuo ng kalapitan mo sa Kanya. Hindi nalulugod ang Diyos sa dami ng ating alam o sa kalidad ng ating mga events. Nalulugod siya sa mga nagtitiwala sa Kanya. Hebrews 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Kaya sabi ko sa inyo, ang intimacy nadidevelop. Ang membership sa family of God, immediate yan. The union is immediate, but intimacy ay nagaganap sa fellowship. Now, ganito yon para mas maliwanag. Kung in the first place, pinagtitiwalaan mo na ang Diyos, ang mga ganitong environments can encourage intimacy with God. Pero kailangan, nauna yung pinagtitiwalaan mo si Lord. Dahil walang environment o surrounding o ano mang gawin natin dito, kahit tayo magpalagay tayo dito ng mga usok-usok, magpalagay tayo ng akala mo'y ulap, na may susulpot diyan parang anghel, gayahin natin ang langit, kung ano itsura ng langit. Kahit paanong gawin mo sa environment mo. Kung in the first place, hindi buo ang tiwala mo sa Diyos, walang magagawa yung environment na yan. Dahil wala yung power to produce intimacy. Wala yung kapangyarihang magbigay ng kalapitan sa iyo at sa Diyos. Ito, let me illustrate. Mag-asawa. Sinama ng asawang lalaki, ang kanyang asawang babae, sa isang romantic dinner. Alam niyo ang romantic dinner, ano? Sa Lumian. Di naman. It is a candlelit. Yung bang nakakain na kayo ng ilaw ikandila. Sa hirap naman. Baga man ayaw buksan ng ilaw, ay gayon nga ho, ambience yan, ambience. Ay, ibili mo rin ako ng ambience na yan. Okay. Candlelit dinner with romantic music. Yung bang talaga namang ang sound hi! At si husband, may dalang flowers. Hindi basta flowers, Yung talagang pag dinala niya, hindi na makita mukha niya. Yung wow! At anong tugtog? Lunes. Romantic. Mag-isip na kayo ng mga romantic song. Mga love song. Si Ato'y kakanta nga eh. Listen. Ito ay magbibigay ng sweet moment of intimacy sa husband and wife. Talaga namang pati ang pagkain ni wife diyan. Sosyal na sosyal. Tinidor. Hindi nalapat sa labi. Baka masira lipstick. Huwag ka't pag sa bahay naman. No! Experiencing a sweet moment of intimacy sa husband and wife. Pero ito'y depende rin lamang kung gaano nakalalim madadala ng date na yon ang pagtitiwala at pag-ibig nila sa isa't isa. Depende na rin kung anong tiwala ang nandoon. Anong ibig ko sabihin? Ang madadala lang ng mga romantic setting na yon ang inyong relasyon sa pinakamataas na level ng pagtitiwala ng isa sa bawat isa. Parang ganito. Effort na effort si lalaki. Sabi ng babae. Sandali. May kasalanan ka, no? Ano ka mo? Ba't mo ginagawa ito sa akin? May kasalanan ka, no?
Magtatapat ka, no? Magtatapat ka, no? Bakit? Yung pala may mga pinanggalingan na nung una. Alam gayon. Kaya, yung ganyong mga moment, hindi rin siya napalalim. Kasi, depende na yon sa kung anong nakalagay doong level ng pagtitiwala. May tugtog na music. Ba't ka nasabay? Para kanino yan? Ay, ang kantay, when will I see you again? When will we share? Napasabay lang. Yan, ikanta nung una, napasabay lang. Hindi para may iba kaya ang gustong makita When will I see you again Look at that. Look at the experiences. Tingnan niyo nagagawa ng karanasan na pinipilit natin gamitin para mapalapit tayo sa bawat isa o mapalapit tayo sa Diyos. Depende lamang yan sa nabuong tiwala. Depende rin lang yan. Nakakatulong yon, pero ang level lang na maabot noon ay yung level ng tiwala mo sa kung sino man. Did you get me? Ay talagang hindi na-gets nung iba yata Kung may problema na sa pagtitiwala, anumang magandang environment ang iyong buuin. Isama mo man yan sa Boracay, isama mo yan kung saan-saan magbakasyon kayo, yun ay walang kapangyarihang magpalapit sa inyong relasyon. Ang pagpapanumbalik lang ng tiwala ang makakagawa noon. Restoring the trust is the only thing that will bring back intimacy. Okay. Merong isang pangyayari dito na mas maunawaan natin kung anong intimacy. This is the story of the prodigal son. Makikita ninyo ito sa Lucas 15 verses 11 to 32, pero hindi ko babasahin sa inyo at napakahaba. Magkukwento lang ako sa inyo ng setting. Kinuha na ng anak ang kanyang mana doon sa ama kahit buhay ang ama. Umalis. Ginastos nung anak sa walang kapararakang talagang nag-one day millionaire yung bata. Ay naubos ang pera. Nung naubos ang pera, nagtrabaho na hindi man marunong ay nagugutom na, ay natauhan. Sabi, ang mga servant sa bahay ng aking ama ay mas mabuti pa ang tayo kaysa sa akin. Ay, ako kayo makabalik na. Iyon ang inisip ng anak. Now, let's follow the story. Lucas 15 verse 18. Titindig ako at pupunta ako sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Yun ang nire-rehearse nung anak. Verse 19, at hindi na ako karapat-dapat tawaging anak. Ituring mo ako na isa sa iyong upahang lingkod. Habang papalapit si anak, nire-rehearse niya ang kanyang sasabihin sa kanyang ama dahil alam niya siya nagkasala Alam niya siya may sabit. Pero Lucas 15 verse 20, siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya, ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. In-explain ni Pastor Don to noong midweek service yung hinagkan. Hindi pala yun yung mga beso-beso, halik. Yun pala yung continuous kiss. Yung talagang halik na halik ng dire-diretso. Miss na miss ng ama ang anak. Lucas 15 verse 21 and 22. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat dapat tawaging anak mo. Verse 22. So baalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, Dali ninyo ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang mga daliri at ang mga sandalyas ang kanyang mga paa. At sinabi pa, magpatay ng baka. Sapagkat ang aking anak ay nawala at ngayon ay natagpuan. Ano makikita nyo dito? Doon sa anak na wala ang intimacy. Na wala ang malapit na relasyon. Bakit? Lumayo siya At noong bumalik, handa na siyang maging servant ng ama. But to his surprise, nung nakita siya ng kanyang ama, sinalubong siya, pinaghahalkan, binigyan ng sandals, ng robe, ng ring. The father, anong napansin niyo kay father doon sa ama? Si father is in an intimate mode at once. Nasa intimate mode agad siya. Bakit nasa intimacy mode ka agad si father? Bakit ang feeling agad ni father ay close na close? Why?
Kasi hindi nawala ang trust niya sa kanyang anak. The father continued trusting him in spite of. Trust is the only thing that brings back intimacy. Listen, the person who loves will choose to trust in spite of. Ang taong umiibig ay pipiliing magtiwala kahit na. Magdagdag ka na doon, kahit na. Yung anak, the son who sinned against the father is longing for intimacy, pero nahihiya na siya. Alam niyang servant na lang ang deserve niya. Kinuha na niya yung kanyang mana eh. Wala na siyang doon. Iniwan niya ang kanyang ama eh. Alam niyang feeling, outsider na siya. Hindi na siya pwedeng pumasok sa intimacy. But he did something right. Ano yan? He came back repentant. Bumalik siyang nagsisisi. Kung feeling mo, malayo ka na kay God, hindi si God ang lumayo. Nandoon pa rin siya sa lugar na pinag-iwanan mo sa Kanya. Saang lugar? Sa lugar ng intimacy. Anong gagawin mo? Bumalik ka lang. Kung feeling mo, malayo ka na kay God, bumalik ka lang. Forgiving is one thing. Restoring the intimacy is another. Uulitin ko yung Lucas 15:22. Dali ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan. Isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas sa kanyang mga paa. Ano makikita natin dito? Sa mga pinagkasalaanan, sa mga na-offend, nakasalalay ang pagpapanumbalik ng intimacy. Sa mga nasaktan, sa na-offend, sa pinagkasalaanan, sa iyo nakasalalay kung ibabalik mo ang intimacy. Kaya huwag ka muna magsasabi ng I love you until that love is tested. Sa mga ganitong pangyayari, nakikita what your love is made of. Ang bilis kasing mag-I love you eh. Hanggang sa dumating ang time, masubukan kung ano ba yung love na yan. At nasusubukan yan kapag ikaw ay pinadaan ng Diyos sa mga sitwasyon na kahit may ginawang mali sa'yo, ay pipiliin mong magtiwala, magtiwala, magtiwala. At dahil ang pag-ibig ng Father ay true love, the Father trusts His Son again. And the intimacy is there again. Now, alam niyo, for a very long time, itinatanong ko itong verse na to. Yung 1 Corinthians 13:13, ang sabi doon, and now, these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of this is love. So dami gumagamit ang verse na yan, lalo na sa kasal, ganyan. Pero nasa back of my mind, why is it that love is greater than faith and hope? Those three will remain. Ibig sabihin, mawawala na lahat, pero mananatili ang tatlong yan. Alin? Yung faith, yung hope, and love. Pero sinabi, but the greatest is love. Bakit? Now, nagkaroon ako ng kaunting kaliwanagan. Maybe God will reveal more, and I hope He will. Pero ito nakita ko. You can trust without love. Sorry na ho. Hindi ko na ho ulitin. Lang ho ako na-tempt ko lamang hong ibuin niyang kaha dahil kailangan pagkain ng mga bata. Siya, ibibigyan ko pa rin sa pagkakataon ha. Pagkakatiwalaan ko pa. Pero naulitin ha. Alam mo, nagtiwala yung boss. Pero it doesn't mean mahal niya yung kanyang tauhan. Pinili lang niyang magtiwala. Pwede kang magtiwala kahit walang pag-ibig. You can hope without love. Parang ganito. Alam mo, bata, ikaw naman mahusay Ako naman naasa na dadating ang araw
Iayusin mo ang buhay mo. Ikaw na may maayos ka naman tao. Meron ka pa rin hope. Kahit di mo mahal yung bata. Ayusin mo ang buhay mo. Ikaw may pag-asa ka pa rin. You can trust, you can hope without love. But you cannot love without trusting. Kung mahal kita, pagtitiwalaan kita. Kahit anong ginawa mo sa akin, mahal kita eh. Wala akong option, wala akong choice. Dahil yung love ko sa iyo, nagtutulak sa aking pagtiwalaan uli kita. Uli kita. As a pastor, I am receiving a lot of messages, iba't ibang problema. At mga ilan, marami, is yung babae na napapagod na sa kanyang asawa na hindi naman faithful. Pastor, ano kang gagawin ko? Yun ang tanong sa hirap naman. Talagang sabihin ko, wala yan mo. Kasi lagi ang sagot ay depende sa kanila. Dahil kung mahal mo yan, ay di ilaban mo. Ilaban mo sa pagtitiwala. Pagtiwalaan mo at pagtiwalaan. Ilang beses ko na hanggang kailan, ay di ikaw ang sasagot niyan. Bakit? Ay ikaw ang nagmamahal, hindi naman ako Hindi ko naman mahal ang asawa mo Tunay naman. Ikaw ang makakasagot niyan. Because you cannot love without trusting. And without hoping. Na sa banda-banda riyan, makakakilala rin sa Panginoon yan. Makakatanggap ng takot sa Diyos at may makakasama mong lumuluhod sa Panginoon. It is the reason why among the three, faith, hope, and love, the greatest of this is love. Because pag may love ka, the trust will continue. Kaya be careful when you say I love you to anyone, kahit sa Panginoon, be careful dahil alam mo na ang ibig sabihin nito. Alam mo na you cannot love without trusting. At ang trust ay nasusubok kapag may dinaanan kang sitwasyon na kailangan mo pa rin magtiwala kahit nawawalan ka na ng tiwala. Now, masusukat kung saan yari yung pag-ibig na yan. Yang gayari sa bato o yang gayari sa buhangin o yang gayari sa putik o yari sa ginto. Kaya mga babae na nililigawan ng mga kung sino-sino man dyan, may narinig kayo, mayroon na kayong pambala. Tanungin mo, saan yari yan? Ano ka mo? Ay sabi mo, I love you, saan yari? Anong material niyan? Ano kang pinagsasabi mo? Makinig ka nung service nung Sunday? Baka pag ako'y nakapagluto ng kanin at natutong yung pag-ibig na yan, lumabas ang kayarian, ang material na yan. Baka pag ako'y nakita mong alas 9, tulog pa, ay ang pag-ibig na ay masubok. Nung sinasabi mong ikay mamahalin ko, ay tunay, umabot lamang ng alas 9 ang gising, wala na. Kaya, pag nagsabi yan ng I love you, mag-pray ka, Lord, ipakita mo sa akin, saan yari ang pag-ibig nito. At tumahimik ang sanlibutan. Actually, si God lang may karapatan magsabi ng I love you sa atin Bakit? Dahil kahit ilang ulit na nating tangkaing sirain ang pagtitiwala niya sa atin, sa mga kasalanan ginawa natin laban sa Kanya, patuloy pa rin nire-restore ni Lord tayo. Dalhan ng robe, isuot ng sandalyas, ilagay ang singsing, magpatay ng baka, pagpalain yan. Ay, sabi ng anghel, Panginoon, hanggang kailan ka? Iyan naman paulit-ulit nang nagkasala, pakanta-kanta ng grace, biyaya, ito wala ka namang, ay para namang ginagawa ng asal, ay hanggang kailan ka? Sabi ng Panginoon, I love them. Wala akong choice kundi magtiwala. Kaya pag may nakita kang bumiyaya na ng bumiyaya tapos ang buhay na may sala sa biyaya, sabihin mo,
Dalhan ng robe, isuot ang sandalyas, isuot ang singsing. Alam mo sabi, i-restore, pagtiwalaan. Hanggang kailan? Ay hanggang ngayon nagtitiwala ang Diyos sa atin? Ay di gayon din. Alam mo ba, sa hirap tanggapin na rin, lalo na't ikaw ay may religious mindset. Lalo na't ang iyong thinking, kaya mong magbago ng tao. Lalo na't ang thinking mo, gusto mong baguhin ng tao, sa hirap gawin. Na ano? Sa hirap paniwalaan na ang pagtitiwala ng Diyos ay hanggang sa huling hininga ng buhay niya. To those who want to have an intimate relationship with God, listen, laging mayroon kang kailangang ipagkatiwala sa Diyos. Lagi. Pag nag-pray ka, Lord, I want to know you more. I want to be closer to you. Manda ka. Sapagkat hahayaan ng Diyos na madala ka sa mga pagkakataon na wala kang choice kundi magtiwala. Hahayaan ng Diyos madala ka sa sitwasyon na kailangan mong pagkatiwalaan ng Diyos. Kasi yan lang ang paraan para mapalapit ang relasyon mo sa Kanya. Kung ano mang pangyayari sa buhay mo ngayon na nangangailangang pagkatiwalaan mo ang Diyos, kung ano man yan, ito'y paraan ng Diyos upang mapalapit ka sa Kanya. Ha? At huwag mong sisihin ng Diyos, ikinanalangin. Sabi mo, Lord, gusto kitang makilala. Yan ang nangyari. Pagsubok. Bakit? Kasi i-develop diyan ang iyong trust. Dahil gusto ni Lord maging intimate kayo. At sa pagtitiwala, nabubuo ang kalapitan, ang intimacy ng anumang relasyon. God wants to be intimate with you. Tinapos na ito ni Jesus. Alin? Ang mahirap na bahagi upang maganap ang intimacy. Kailan niya tinapos ito? Sa cross. Nung siya ay nakadipa, pinagduktong niya tayo sa Ama. Si Lord ang gumawa ng pinakamahirap na part. Ang nais na lang ni God, pagtiwalaan natin siya ng buong puso. Na anuman ang dinadaanan mo, ay kasama mo siya. At yun ang mahalaga. Hindi ho, ang mahalaga ho'y masolusyonan. Ano mangyayari kung nasolusyonan ang problema mo, malayo ka naman sa Diyos? Lumaki ang problema mo. God wants intimacy with you. At ang gusto ng Panginoon, pagtiwalaan mo siya ng lubos. Pagtiwalaan mo. Trust in the Lord. Sabi na Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Alam nyo, meron ako ipapakita sa inyong video. Video ito ni Sister Marichu Caballero. Bigyan ko kayo ng background sa kanya. Si Sister Marichu Caballero ay taga San Rafael, Bulacan. Sabi ko, paano ninyo nakita yung message, yung mga preaching messages? Pinadala sa akin ni Yoli Cunanan. Taga saan naman no si Yoli? Taga Pampanga. Hindi ko na tinanong si Yoli. Ito ang istorya ni Sister Marichu Caballero. Last year po, nagkasakit po ako ng October. Umiihi po ako ng dugo at napakasakit po. Pero February 17 po, naisugod ako sa ospital kasi hindi ko na po matiis yung sakit. Pagdating po doon, nakita po nila na pangit yung abdo ko. So, kailangan po akong tanggalan ng abdo at meron pong nakuha na 15 pieces po na gallstone. Pero after po no, nakita rin po yung kidney ko na meron pong tumor. May bukol po ako sa kidney at pati po yung daanan ng ihi ko ay kailangan daw po na malagyan ako ng tubo para hindi ako mahirapang umihi kasi po ang daming bukol. So, lumabas po ako nung after po na operation na yon at sa bahay po ako nag-antay ng biopsy result hanggang sa ipasiti urogram po ako. At pagdating ko po sa bahay nung gabi na yon, napakinggan ko po yung Breakthrough in Healing Part 3 ni Rev Ito. At nung po pinataas niya yung kamay, sinunod ko po lahat yung sinasabi niya, itaas ang kamay, hawakan yung parte na may bukol at ang sabi niya, meron daw something sa kidney ko. Talaga pong umiiyak ako noon kasi nararamdaman ko po yung healing ng Lord na talaga po na yung breakthrough na yun para sa akin.
So, kinlame ko po at kahapon po, nakuha ko po yung result ng CT urogram at saka po ng biopsy. Kahit po yung doktor, hindi po siya makapaniwala na wala po siya nakitang cancer, wala po siyang nakitang tumor. So, tatanggalin na po ng March 24 yung aking pong stent sa kidney. At purihin po ang Lord sa buhay po ni Rev Ito na siya pong ginamit para po magkaroon ako ng breakthrough in healing. Salamat po at sa kanya po ang lahat ng kapurihan. Glory to God. Ipinadala rin niya yung nirecord niya nung yung doktor may sinasabi sa kanya. Gusto niyang patunayan na talagang meron siyang bukol at that time. Ipapakita ko din sa inyo. Please show the video of the doctor. Sinilip ko po yung ureter nyo, may mga bukol yung tubo papunta sa kidney. Ngayon po, ang gagawin, kumuha po ako ng sample para malaman. Kasi titingnan natin kung cancer o hindi. Sa akin po, yan ako yung makulang-makulang. Pwede, papatanggal na yung catheter kasi po naandun pa yung bukol, mahaba eh. Yung sa tubo. Kumbaga yung tubo ng gripo, pulos lata. Tapos yun po yung dumudugo. Nilagyan ko po ng stent, yung tubo sa loob, kasi po nagbabara yung mga bukol na yun sa kidney nyo. Ngayon, paano gagawin? Pwede po kayong ipapatanggal natin yung catheter. So, ipinakita lang niya na talagang sabi ng doktor na meron siyang bukol. At yun daw ang kanyang, yung patotoo, nawala totally. Alam ba ninyo kung ano yung napakinig niya noon? Breakthrough in Healing Part 3. Itong reason kung bakit sinasabi ko sa inyo, i-forward ninyo ang ating messages. Sa dami ng testimony ng mga gumagaling. Ang nag-forward lang sa kanya si Yoli. Hanggang ngayon, hindi ko nakikilala si Yoli. At ano ba yung part na napanood niya? Kindly show it, Pastor Bon. Hawakan mo ang iyong kidney. Alam mo, there is something about your kidney. Yes, hawakan mo yung parting yan. Bakit? Sapagkat ang gusto ng Diyos ay katulad lang ng isang batang lumalapit sa Kanya, nananampalataya, hindi nag-a-analyze at naniniwala na ang kanyang Diyos ay buhay. And I am telling you, ang Diyos ay buhay, si Jesus ay buhay. Ang Diyos ay buhay. Kaya kung sakali na may dinadaanan ka mga pagsubok, dahil alam niyo after that, I am so confident in saying, iba na ang relasyon ni Sister Marichu sa Panginoon. Bakit? Nasubukan na niya ang magtiwala, ang umasa. Kaya iba na. Nakikita ko yung mga tao na napakalapit ng relasyon sa Diyos, may dinaanan niyang mga pagsubok na matitindi. At yung mga dinaanan nilang yon ang naging pundasyon ng anumang pang nangyari sa buhay nila. Na nakita nila na ang Diyos ay mapapagkatiwalaan. Iniisip ko Lord, kailan ba ako? Ano yung point ng buhay ko na sobrang tiwala ko? Walang iba Iisa hanggang ngayon, napakatindi ng tatak sa akin. It was the first time na ako ay pinag-preach doon sa maliit na simbahan, Sunday. It is something na hindi pwedeng mangyari. It is something na hindi pwede dahil up to that moment, ako'y utal. Ako'y takot magsalita, ako'y nag-stammer. It is something na imposible. Pero pinagkatiwalaan ko kasi Lord. Lord, kung ito'y sa iyo, hindi, praise God. Kung hindi naman, hindi, at least alam ko na hindi ako talaga magpipreach. Tala ko Yung aking inipong tiwala, sobra na. Yung sa aking buhay, dahil siyempre magkakaiba tayo pero sa akin, napaka-imposible noon. Ilalagay ko ang sarili ko sa kahihiyan, na ako'y magsasalita doon pautal-utal at hindi ko maituloy ang sasabihin ko. The things which I hate most because I have experienced that when I was in high school and when I was in elementary and my classmates know that. Ayaw ko nang maranasan ulit yun ngayon. Ilalagay ko na naman ang sarili ko doon sa sitwasyong iyon, which may tatak sa akin simula ng bata ako. I abhor that. I hate that. Pero nagtiwala ako. Ano pinagtiwalaan ko? Ay yung lamang salita ng Diyos
na mahal niya ako, something like that. Basta nagtiwala, sige na nga. Alam mo yung pagpiprepare, yung inihanda mo yung isusuot mo, noon nakabarong pa kami. Ayun sunod-sunod ng pagtitiwala. Yung ikay nagprepare ng ituturo, hindi mo alam kung ikay makakatuloy. Yun yung pagtitiwala. Napakalaking pagtitiwala ang binigay ko. Praise God. I still remember that day. Vivid sa aking memory. In-erase niya lahat yung mga painful memories ko nung ako'y nag-stammer because yun ngayon ang mas matinding memory sa akin when I spoke. The first time at ako'y nag-preach, dire-diretso ang dila ko at nasabi ko ang salita ng Diyos. I remember that. Dahil doon, anong sumunod? After that, sobra na yung tiwala ko sa Diyos, intimate na kami. Kahit saan ako dalhin ng Panginoon, kahit hindi ko alam kung ano mangyayari, tatayo lang ako doon. Alam ko may gagawin si Lord. Maaaring pagtayo ko, hindi ko pa alam. Pero alam ko may gagawin si Lord. Pasisigawin niya ako doon, pagdideklarin niya ako, susunod lang ako dahil nagtitiwala ako sa Kanya na may gagawin siya. And I am seeing what God is doing in the ministry. Bakit? Kasi nagsimula sa nagtiwala ako. Kaya kung ako'y nagde-declare ngayon, ikaw ihawakan mo yung parte ng katawan mo may sakit dahil ginagawa ko yan dahil in the first place, long time ago, nagtiwala na ako sa Kanya. Doon nabubuo ang intimacy. Doon nabubuo sa tiwala. Kaya naman, sabi ng James 1 verse 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Verse 3, because you know that the testing of your faith produces perseverance. And let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Consider it joy. Kapag may dinadaanan kang pagsubok, gusto lamang ni Lord na ikay magtiwala sa Kanya. Amen ba? I want to end this preaching with another video. Another video. Ito naman ay si Sister Elaine Calapano. Let's watch kung ano ba nangyari sa kanya. Ako po si Elaine Calapano from Lucban, Quezon, under LHCF Church. Isa po kami sa mga sumasambot ng mga powerful declarations ni Rev. Before po, nasa Pilipinas po kami and we are applying to go here in New Zealand. Everything was prepared na po. Kulang na lang po yung date ng pag-alis namin. Until may mga sunod-sunod na mga pagsubok. Bigla pong nag-boom ang Omicron. Then nagsara po yung quarantine slot dito sa New Zealand. And then 3 consecutive times po na na-confine yung bunso namin. Sa madaling salita po, yung ipon namin ng asawa ko paubos na at yung time na to nagtatanong na po kami kay Lord. Hanggang sa napakinggan po namin yung preaching ni Rev entitled, Today is your blessing. Bungad pa lang sabi ni Rev, sabihin mo sa katabi mo itong araw na ito yung pagpapalaan mo. Nagtitigan po kami mag-asawa at sabay naming sinabi, itong araw na to ang ating pagpapala. Nung nasa moment na po na nagre-release kayo ng declaration during ministering, sinasalo po talaga namin yung incredible increase, double-double, lalo na po yung today is the day of your blessing. Hanggang sa inaraw-araw po namin yung declarations na yun, na kahit po masama yung mga nangyayari, paulit-ulit po namin sinasabi na today, Lord, today aalis na kami, today pagpapalain mo kami, today gagaling ang aming mga anak. Hanggang sa may good news po kami natanggap. Dapat po March 22 pa kami aalis, pero bigla pong nag-announce ang New Zealand that February 17, nag-open po sila ng slot para sa mga magka-quarantine at nakapagpabook po ako for February 24. Pero sadya pong sinusubok talaga yung faith namin at ang nagkasakit naman po ay ang aming panganay. At ang sabi pa ng doktor, kailangan daw i-admit ang aming anak kasi hindi po siya kumakain at dumedede. At sinabi pa ng doktor na di niya mapapangako na madidischarge agad ang aming anak at bigla po kami napatulala. Hanggang sa naalala po namin yung declaration na today may kayang gawin ng Panginoon. Then February 19 po, sabi ng doktor, kung ayaw namin ipa-admit ang aming anak, ipalaboratory namin ito para malaman ano yung cause ng pabalik-balik na lagnat. Bago po kami pumasok sa hospital, napanood po namin yung short video ni Rev entitled Do Not Worry. Muli po namin sinambot yung mga declarations niya doon at pagkatapos nag-pray po kami and we asked the Lord for instant healing. After po nun, bigla pong humingi ng chicken yung anak namin at
thank God, sobrang dami po niyang nakain. Then after po ng laboratory niya, ni-claim na po namin normalized na lahat and today may ginawa na agad ang Lord. Then February 20, kinabukasan po na dapat i-confine na siya, instant po na gumaling ang aming anak. Natuloy po kami pagpunta dito sa New Zealand and ngayon po umaapaw na biyaya ng Panginoon ang aming naranasan. Yung bahay po namin dito, pinuno ng employer ko ng gamit at sabi niya sa amin na daw po yun. Yung 1 month advance and 1 month deposit ng bahay, si employer ko din po ang magbabayad. Meron pa pong bonus na sasakyan na ipapagamit sa amin habang nagsisimula daw po kami rito. Ito pa po matindi, ibabalik niya yung pamasahe ko which is malaking tulong habang nagsisimula po kami dito. Sa Diyos po ang kapurihan at pasasalamat. Come on, we're going to worship our Lord na pinagtitiwalaan natin, na kahit meron kayong mga dinadaan ng mga pagsubok, rest assured, gusto lamang ng Panginoong dalhin ka sa puntos na ikaw ay nagtitiwala sa Kanya at mapalapit ang relasyon, maging intimate ang relasyon natin sa Kanya. Nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nagkagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang aming sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nagkagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang aming sandigan ko. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nagkagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang aming sandigan ko. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang, Jesus, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. And let the people of God sing. At kahit anumang panahon, awitin natin na nagtitiwala tayo sa Diyos. Man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus.
the day of your blessing. Today is your incredible increase. Amen. Today is the day of the manifestation ng iyong hinihiling sa Panginoon. Today is the day na ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Today is the day na sasabihin mo na ang Diyos mo ay mabuti, tunay na mabuti, dahil nakita mo. Today is the day. Kung meron dito na pumunta o kung meron mang nakikinig ngayon ng bigat-bigat na ng iyong dinaraanan at may nagsabi sa iyo, para yan, at lalo kang naiyak at naramdaman mo, no one understands you. I have something to tell you. Jesus understands you. Nauunawaan ka ng Panginoon. At ito, walang maliit, walang malaki. Ito'y kung papaano ang dating sa'yo. At alam yan ni Jesus. And Jesus cares. And I am declaring, ngayon sa araw na ito, kakaibang kilos ng Diyos ang mararanasan mo. As of this moment, may nalilip up sa iyong mabigat sa iyong shoulder. Ramdam mo yon na para bagang may nawala sa iyong kabigatan, may nawala sa iyong load. Alam mo kung bakit? Kinuha ng Panginoong Jesus yun sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, to those of you who are heavily laden, come to me and I will give you rest. Yon ang tinanggap mo. At you are saying now, nagtitiwala ako sa Panginoon. And because of that, I declare, today, nung ito'y iyong narinig, nung ito'y iyong nakita, sa loob ng isang buwan, meron kang maratanggap na solusyon diyan sa problema mong iyan. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Ang Diyos natin ay mabuti. Amen ba? At dahil ang Diyos ay mabuti, kikilos lamang siya sa kabutihan. At huwag tayong malilito kung ano ang mabuti at hindi mabuti. Ang kagalingan ay mabuti. At ngayon, si Jehovah Rapha ay gustong ipadama, ipakita, i-manifest ang kabutihan sa buhay mo. Ikaw ay nanonood, o ikay nandito, at meron kang nararamdaman sa katawan, hawakan mo yung parte ng katawan na yon na may nararamdaman ka na kakaiba. May masakit, may pain, o may sinabi ang doktor na something is hindi normal doon. Hawakan mo yung parte ng katawan yon. Why? Because it is an act of trust, pagtitiwala. At yan ang gusto ng Diyos. Trust the Lord with all your heart. Sa ginagawa mong iyan, ay pinapakita mo yung pagtitiwala. At di yan nalulugod ang Diyos. Hindi na para mag-analyze, nagtitiwala na lang. At habang hawak mo yan, Father God, I pray, let your healing touch be upon each one right now, right now, right now. Let your healing touch be upon that part of the body na hinahawakan nila ngayon. Now, ikaw wala kang nararamdaman pero you're praying for your loved one. Pinagpe-pray mo yung iyong mahal sa buhay. Hawakan mo rin yung parte ng katawan na kung saan doon may nararamdaman ng mahal mo sa buhay. Because right now, love is flowing. Love is flowing. You are just trusting your God. And love is flowing. Now, I release blessing doon sa mahal sa buhay na pinagpe-pray mo. I am releasing blessing. At ang blessing na yon ay kabuuan, buong blessing. Healing and healing of the mind also. I am declaring mental health, healing sa kanyang damdamin. I am declaring joy. Depressed na siya. I am declaring peace. I am declaring joy sa mahal mo sa buhay. Lack is not God's will. Ang Panginoon ng Diyos
ang kalooban ng Diyos ay bigyan tayo ng buhay at kasaganaan nito. Ang kalooban ng Diyos ay shalom, lacking nothing. Ang kalooban ng Diyos ay pagpalain ka ng sobra sa kailangan mo, may sobra pa para sa kawang gawa, sa mabubuting gawa. Ito ang kalooban ng Diyos. And Lord, let your will be done on this place, on the lives of the people watching. Let your will be done on them right now, right now, right now. I am declaring na ngayon nagsisimula na mag-profit ang negosyo mo. Noong mga nagdaang buwan ay puro losses. Pero ngayon ay bumabawi ka, tumanda ka, 1, 2, 3 buwan, bawi mo lahat ang nawala sa'yo. I am declaring prosperity. I am declaring blessing. Today is your blessing. This is the day of your blessing. Today. I am declaring restoration sa family. Restoration sa relationships. Today is the day of union and restoration. Today is the day of intimacy. Lord, salamat po. I am declaring intimacy to return, to be restored sa bawat relasyon, sa bawat godly relationships. Today. Alam mo, nung sinabi ng Panginoon na magtiwala ka, sabi ng iba, napakahirap. Alam mo kung bakit sinabi nilang napakahirap? Kasi there was a time nagtiwala sila at na-disappoint sila. Alam mo ba, sabi ni Lord, kaunti na lang. Kaunti na lang. Kaunti na lang pagtayo. Kaunti na lang pagsasabing, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Sapagkat ang tiwala ay may time frame. Ang tiwala ay merong itong panahon. Ang pagtitiwala ay tuloy-tuloy. Ang pagtitiwala ay hindi natatapos. Kaunti na lang. And I am telling you, kung ikaw yun, na there was a time na disappoint ka, at ang feeling mo, nakalimutan ka. I am telling you, hindi. Kasi mas mahalaga sa Panginoon na mabuo yung intimacy nyo higit sa masolusyonan ng problema mo. Sapagkat ang malaking problema sa tingin ng Diyos ay ang relasyon mo sa Kanya. I am telling you, this is for you. Tumayo ka muli at sabihin mo sa Panginoon na ika'y nananampalataya at naniniwala at muli kang magtiwala at tumasa na ang Diyos ay mabuti at ibibigay sa iyo yung hiniling mo noon pa man. Arise! Arise! Lift up your heads and say, Lord, again, I trust you. I trust you. I trust you. I trust you. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. O Panginoon Diyos, marami pong salamat sa pagpapaalala sa amin na ang pinakamatinding blessing ay intimacy with you. Bumaba ka sa lupa para doon.
Bumaba ka sa lupa para mabuo ang relasyon. Hindi lang sa kami makarating sa langit, no. Bumaba ka sa lupa para maapalapit kami sa iyo. At salamat po, Lord God, sa pagpapaalala muli. Father God, we love you. We love you. We love you. This we pray in Jesus' name. Amen.